ERC404. Yan ang narrative ngayon dito sa crypto. Kaya kung titignan mo sa watchlist ng deck screener ko, itong top 4, lahat yan ay ERC404. And kita mo, lahat yan nagpa-pump kasi nga yan ang narrative ngayon sa Ethereum. And actually, buong crypto market, ito ang mainit ngayon. Nagme-make na ako ng mga calls sa Telegram ko. So if high risk to, syempre high risk, high reward. Pero yung sa mga nakasabay, then probably paldo sila. So ano ba tong ERC404? That's an experimental token standard dito sa Ethereum. It's a hybrid token standard, no? Combination ng ERC20, yung mga tokens ng ERC sa Ethereum, and ERC721. Yan yung token standard ng mga NFTs. So I-explain ko sa inyo ano ba yung ERC404. Okay, narinig nyo na ba yung fractionalized NFTs? Ito yung mga katulad ng mga NFTs na sobrang mahal, na hindi mo naman afford yung isang buong NFT na yon. Like si Dogecoin, alam ko, binenta siya as fractionalized NFT yung Doge na picture. And pwede ka bumili ng shares doon. Kumbaga, madi-divide eh. Parang magiging into a lot of pieces yung isang NFT. Bibili ka ng konting share doon. So if tumaas yung price ng NFT na yon at nabenta na, kung naman yung percentage ng share mo doon sa NFT na yun ang magiging share mo doon. So magpa-profit ka doon kung tumaas nga. So dito sa ERC404, i-combine niya yun, no? So instead of buying fractionalized shares ng NFT, bumibili ka ng token. Okay? So for one NFT is equals to one token. So usually ang circulating supplies ng itong mga tokens na pinakita ko na sa watchlist ay usually 100 lang, 1,000, kasi depende yan sa number of pieces dun sa NFT collection na yun. Kung NFT collection na yun ay 1,000 pieces, then 1,000 lang din yung coin. Kaya kung mapapansin mo sa value ng mga tokens na to, ang tataas, no? 5 digits lahat, nasa $1,000+ each. That is yan ang cost ng isang NFT ng Cosmic, isang NFT ng Anon, isang NFT ng Rug, or ng Pandora. And speaking of this ERC404, ang pinaka blue chip dito, ang pinaka unang-una first mover ng ERC404 is yung Pandora. Kaya siya yung pinakamalaking market cap. I think nasa around 200 or 180 million market cap na. So again, ang mga ERC404, it's an hybrid NFT collection na may kasamang token. Ang circulating supply ng token is same as kung ano man circulating supply ng NFT collection na yun. If meron siyang 10,000 pieces na NFT collection, meron din siyang 10,000 token. So if bumili ka at that price, sorry, ang kulit ng mga notification. So pag bumili ka ng token ng NFT collection at nakakuha ka ng one Anon, one Pandora, one Cosmic, that is equals to one NFT nila. If 0.5 lang nabili mo, then parang fractionalized shares yung nabili mo dun sa NFT collection na yun. But again, this is all experimental, innovative na token standard dito sa crypto. So, mas malaki ang risk kasi nga experimental pa lang siya. So possible na pag if yung Pandora, yung blue chip, yung first mover ng ERC404 na-exploit, may bug sa contract nila, then most probably sasabay din yung lahat na yun ng mga iba. Kasi nga, mga fork lang naman kasi yung mga iba. So it's a high risk, high reward. Ape carefully. But so far, that's the narrative of crypto. Marami nag-i-ape, marami pumapasok doon. That's why umaakyat yung mga price nila.